beloved Boss Mike Cervera. Oo, hindi lang ho yan. Sinasabi na nga natin na kung mandurugas yung ama, ay mandurugas din ang anak. Kaya nga eto, binudol kayo eh. O to, pakinggan ninyo mga kababayan ko ha. Kumpanya hanggang maluklok bilang presidente, isa sa mga inasinta niyang sugpoy na yang korupsyon. Nasugpo nga ba o mas lumala pa? Yan ang Frontline Special Report ni Maricel Alili. Ang tanong, eto, maunawaan nyo na sana mga DDS. Elabel, Sinaida, sa lahat ng mga bagong dating, Eno Pampas, James Gillian. Nasugpo ba? Irene Iotrata. Nasugpo ba ni Duterte del Manzano ang korupsyon? Eto. So Sanila. Ayaw ko talaga ng corruption. It makes me sick. Corruption must stop. Kita niyo yung mga corruption must stop. Ayaw ko talaga niyan eh. Corruption. Ang ina. Yung mga sinasabi niya na yan, iba yung gagawin niyan. Maniwala kayo. Di ba, Bembang? Now, pangako noong 2016, wakasan ng korupsyon sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Kahit daw alingas-ngas pa lang ng katiwalian, si Bakagad. Kung merong mga... Sabi, mga kababayan ko, alingas-ngas pa lang daw. Yung alingas-ngas, malalim na Tagalog yan. Ibig sabihin, may mga bulong na may magnanakaw, nandurugas, ganon. Sisibakin agad. Baliktad eh. Mga kababayan ko, baliktad, di ba, Joe Granada? Black Imo, Baliktad! Ang nangyari, pinatakas eh. Pinalaya yung mga magnanakaw eh. Katulad niyan, si Bong Revilla. Inabsuelto niya eh. Katulad ni Gloria Arroyo. Inabsuelto niya, pinalaya eh. Kung totoo, ito yung sinasabi ko nga sa inyo na iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Kung totoo na talagang gusto niyang magpanagot ng mga magnanakaw, bakit pinalaya itong mga ito? Bong Revilla, Jinggoy Estrada, at saka si Gloria Arroyo. Nasiba, meron namang nakalaya sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kita niyo mga kababayan ko? Mga nakalaya, Jinggoy Estrada, Bong Revilla, Gloria Arroyo. Ayon sa Presidential Anti-Corruption Commission, meron silang itinuturing na Big Five na ahensyang talamak umano ang katiwalian. May tinuturing na daw silang Big Five ng korupsyon ng mga ahensya ng gobyerno. Top 5 yan. Numero 1 ang Bureau of Customs, kung saan matindi ang smuggling. Custom, mga kababayan, matindi ang smuggling. Kasama rin ang DPWH sa mga proyektong substandard. Kita nyo, alam nila, Bureau of Customs, DPWH, DOH, mga ganyan, mga kababayan. Yan yung mga matitindi ang korupsyon dyan. The BIR na may mga kaso ng extortion at ang Department of Interior and Local Government. Kabilang din sa pinakakorap na ahensya ang Department of Health. Kita nyo? Alam nila na itong mga ahensya na ito, Bureau of Customs, DPWH, BIR, DILG, at DOH, yan yung top 5. Ibig sabihin, top 5, hindi lang ho sila. Nung panahon ni Digong, yan talaga namamayagpag sa korupsyon. Kaya nga alam niya Ryan Uy, di ba? Alam niya. Alam ni Digong, Rosa, mga kababayan, wala namang napanagot kahit isa. Yan nga yung tanong natin Bakit? Alam mo na, Digong, na marami talagang mga magnanakaw dyan sa ahensya. Pero ikaw, Digong, wala kang ginawang hayop ka. Ni isang
Magnanakaw, walang napanagot mga kababayan. Isa sa iniimbestigahan ang issue sa PhilHealth kung kailan pa naman may pandemya. As of May 2021, mahigit 13,000 ang natanggap na reklamo ng katiwalian. Kita nyo, 13,000 nakatiwalian, mahigit 13,496 complaints. Reklamo ang natanggap ng Malacanang galing ho sa mga mamamayan, sa mga membro ng PhilHealth. Aba mga kababayan, sa dami niyan, ni isa walang napanagot eh. Sa dami ng reklamo mga kababayan, wala hong napanagot kahit isa. Lagpas 9,000 ang mga may kinalaman sa Social Amelioration Program. 2021 na, lagpas-lagpas na sa 6 na buwang ipinangako na tutuldukan ng korupsyon. Ang Matatapos na nga yung pangako niya eh. 2016, eleksyon, pinangako na yan eh. Pero yung 2016, umabot na ng 5 taon sa Malacanang, ni isa, kahit man lang isang pixer, mga kababayan ko, ni isa na kahit isang pixer na mandurugas sa gobyerno, walang napanagot tong putang inan to. Itong tatay ni Pulong, tatay ni Sara, tatay ni Baste, tsaka tatay ni Kitty, na asawa nung Elizabeth at naging asawa rin nung Hanilet, na idol ng mga tangat bobo, katulad ni Banat Bay na kalbo. Wala, mga kababayan, ni isa. Ni Kusing, sabi nga nila, walang natanggal. Noong 2017, most corrupt si Digong, sabi riyan. Kaya yung mga nagsasabi na napabuti ang bansa nung panahon ni Digong, paano nyo nasabi kung wala ngang napanagot kahit isang kurakot? Abay mga kababayan, bulag ba kayo? niya ngayon ni Pangulong Duterte, Do not expect me to entirely clean as a pristine, clean bureaucracy. Parang katatapos lang umiyot. Anong bang alam ni Digong sa Malacanang? Sa loob ng kanyang panunungkulan, padala ng mga babaeng pokpok, manang-mana kay Pulong. Di ba? Mahihilig sila umiyot ng mga pokpok. Yan ho eh. Yun naman di ba kwento rin naman yun ni Nino Barsaga. Sila nga daw yung nagdadala ng pokpok diyan. That is impossible and cannot really be achievable. at sa huli niyang taon bilang presidente, Wala, I hindi nyo kaya. will concentrate the last remaining years of my term fighting corruption. I will continue to concentrate fighting the corruption. Tayo na mga kababayan ko. Ang pangako mong hayop ka 3 to 6 months lang. Abay, naka-6 na taon na hindi pa rin nakagawa ng ng paraan para masolusyonan ng korupsyon. Paano siya na yung pangulo? Siya na yung pangulo ng mga kurakot sa gobyerno. Mahirap bang intindihin yun? Nangako, sasawatahin ang korupsyon within 3 to 6 months. Umabot ng 6 na taon, ni isa walang napanagot. Nagpalaya pa ang putang ina. Tapos sabihin nyo magaling, maayos. Sige nga ho. Tapos maraming mga issue ito na ibinubunyag nila Senator Trillanes na membro pala ito ng mga drug lord. Siya pala yung drug lord ng mga drug lord. Siya pala talaga yung totoo na nagpapalaganap ng droga sa Pilipinas.
Tignan nyo, mga kababayan ko. Binobo lang kayo eh. Binobo lang. Kasi hanggang ngayon hindi humihina, lumalakas palalo. Kita nyo? Sa loob ng halos 6 na buwan, hindi pa niya napahina ang korupsyon. Galing sa bunganga! Galing sa bunganga niya, mga kababayan, sabi niya, kasi hindi pa humihina, lalo pang lumalakas. Nasaan ang pagiging epektibo nang sinabi niya na magaling itong magpanagot ng mga kurakot? Aber? Wala, mga kababayan. Talamak ang korupsyon nung panahon ni Digong. Lahat sila nagnanakaw, everybody happy. Kaya nga si Roque, happy eh. Ayan na, sa bunganga niya galing eh. Ayan na. Kasi hanggang ngayon hindi humihina, lumalakas palalo. Giit na Kita nyo? Kita nyo, mga kababayan ko? Kasi hanggang ngayon, hindi humihina. Putang ina, ilang buwan na lang, aalis na siya sa Malacanang eh. Kaya yon General Luna, ano sabi niya? Kasi hindi humihina ang korupsyon, lalo pang lumalakas. Putang ina, pinamana mo kay Pangulong Bongbong at ngayon ay pinapanagot ang lahat ng mga magnanakaw. Kasama na si Sara Duterteng magnanakaw. Pinapanagot ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Di ba, mga kababayan ko? Pinapanagot ni Pangulong Bongbong Marcos, nakakita tayo ng maraming nakalong. Marami ang mga kinukulong, marami ang pinapanagot. Nung panahon ni Digong, ikumpara nyo, malayo. Bakit? Si Digong ni isa walang napakulong. Di ba, mga kababayan ko? Kaya marami na ho na mga salirugay, marami na ang mga nagbabago ang isip. Tulad ho nito. Tingnan nyo, dumadami na eh. Dumadami na ang mga mima. Mima! Pasok, mima! no? Kung ikaw ay isang manonood na talagang bukas ang iyong isipan, napakabigat kasi dito natin ma-observe kung yung mga past vice presidents ay nagampanan naman nila ang kanilang tungkulin in the past na wala silang appropriation for confidential funds. Bakit binigyan in the first place ng confidential funds si Vice President Sara Duterte? Ayan ang tanong! Di ba, Mima? Yan ang tanong. Kaya nga, mga kababayan, itong mga Duterte talagang nasanay na magnakaw kasi walang sumisita eh. Akala nila wala nang katapusan ang pagiging magnanakaw. Akala nila walang darating na Pangulong Bongbong Marcos na magpapanagot at magbubuking ng katarantaduhan nila. Ngayon, maraming namumulat. Kayong mga dides, nakita ninyo? Yung pagkawala ni Mima, dumadami ang mga katulad niya, mga babae ngayon na sumisigaw, nagsasalita. Lalong dumadami si Mima. Hindi kabawasan. Kabawasan ba yan? Di ba, no? Ayan na, Mima, pasok. At ano ang kinalaman ng confidential funds sa pagiging vice-presidente? Kung hindi naman isang ahensya, ang OVP, ng gobyerno na specializing in national security or information and intelligence gathering. So dito natin, kumbaga in layman's term, ano ang special? Bakit binigyan ng confidential funds si Vice President Sara Duterte? Iyan nga rin ang tanong natin. Mukhang eto malayo-layo pa ang tutunguhin. Mukhang marami pang madadamay dito. Di ba, no? Jenita Incano, lagay mo siya gitna para ikaw talaga. Libog mo talaga, Joey Salvaboro. Di ba, mga kababayan? Wala, Rita Rojas, dadami pa ang mga Mima Alicia. Tapos sa attorney, balikan ko lang yung yung sinabi nyo kanina na tingnan nyo, attorney pa pala to.
Attorney Mima. Oh. Actually, sinabi din naman ni Ginoong Wamil, no, na kailangan magpresenta ng accomplishment report, ORs, at kung ano-ano pang mga pruweba, no, para patunay na talagang ginasta ito ng maayos, itong confidential funds. Kapag Kuya Maki, hindi, replay ito. Oo, replay ha. Pero kapag ka naging kulay pula yan, oo, live na to. Ito na. po hindi nila maipakita to, kasi alam ko hindi nga nila sinabit to as evidence, at papaliwanag naman daw po nila kung bakit hindi nila isinabit to mga to. Just in case, hindi nga nila masubmit talaga. Would this weaken the argument of the defense? Meron Nako, ayan ha, abogado na yung nagsasalita ha. Oh, Alona Alejandro, di ba? Abogado na yung nagsasalita, Kuya Maki, ano ka ba? iisip po na talagang, well, malulusutan nila ito. Ba't hindi nila ibinigay itong mga to? Kapag po hindi nila na-explain, no, ng depensa kung bakit hindi sila nagkaroon ng mga official receipts, or bakit noon lamang nila pinepresenta ang mga official receipts, of course it will be a setback for the defense, no? This is an impeachable offense in relation to alleged systematic misuse or misappropriation. Pero actually, meron kasi tayo sa batas, no? Article 217 of the Revised Penal Code ng presumption. Ito yung sa malversation, no? Na kung ang isang public officer ay pinagkatiwalaan ng pera or pondo ng taong bayan at hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala o paano niya ginamit ang mga perang ito, may presumption under the said law or article na ginamit mo yon sa iyong personal use. Siyempre, ano pa naman ang iisipin ng taong bayan? Kung hindi mo maipapaliwanag kung saan mo dinala yung pinagkatiwalang kwarta sa iyong opisina, sa iyo mismo, ano iisipin ng tao? Baka nga ikaw ay ginastos mo, pinang-sustento mo sa basketball player. Di ba? Pwedeng ganun eh. Di ba? Yung mga alingas-ngas noon, ano? So kung hindi makakapagpresenta ng official receipts ang depensa, or they cannot justify why they did not submit official receipts, then magkakaroon ng presumption. Yan ang sinasabi ko. Kung hindi kayo kayo POA, hindi ho yung ilalabas nyo pikit at saka pating, at saka yung andilim. Kung hindi kayo makakapagbigay ng mga ebidensya dyan, iisipin namin, ipipresump namin, i-assume na namin, naninakaw mo, hayop ka talaga, Sara, magnanakaw ka. Ganon. Ginamit ito sa personal uses. So they have the burden of evidence to prove na ito talaga ay ginamit nila ng tama at hindi sa kanilang pribadong interes. Correct. Diba? Ayan marami nang nagsasalita, mga kababayan. Marami nang nagsasalita. Si Attorney Carlo. Attorney Carlo, balatan mo. Lang ang VP na may confidential funds. Oo nga. Kahapon, sa impeachment hearing, nag-testify si Roderick C. Wamil, COA State Auditor. I-reveal niya na sa lahat ng mga naging vice presidents, since nag-work siya sa COA, si Sara Duterte lang daw ang may appropriation for confidential funds. Oo nga daw. Kasi nga naman, ang Office of the Vice President ay hindi naman intelligence gathering office. Sabi Kaya nga. bakit nga naman magkakaroon ng intelligence funds? Kaya nga. Kaya kailangan imbestigahan yan. Bakit nabigyan ng appropriation ng confidential funds ang OVP? Oo nga. At pati na rin ang DepEd sa time ni Inday. Tama. Sino ang naglakad nito? Nako. Insertion ba to? Paano na-justify ang need for confidential funds ng mga office na ito? Nako. Mukhang madami pang madadamay dito. Yun na nga yung sinabi ko, Attorney Carlo. Mukhang marami pang mauungkat, marami pang malalaman, maraming madadamay, paunti-unti, habang gumugulong itong impeachment trial. Na ngayon, mga kababayan ko, ako'y naniniwala na tutungo talaga dun eh. Hindi na ito maitatago. Talagang mabubuking na lahat.
at pasalamat tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin malalaman itong mga katarantaduhan lang lahat ng ito. Hindi man natin malalaman. Bakit? Ang pagnanakaw sa Pilipinas, kune-konekta yan. Magkakakonektado yung mga yan. Kumbaga sa isang community lang yung mga magnanakaw na yan. Tapos, magkakakompetensya lang. Nakuha ninyo? Parang bentahan ng lupa't bahay. O yung mga nagbebenta, tsaka yung mga buy and sell, at tsaka yung mga ahente, magkakakilala yan. Oo. Ganun yun. O yung mga bentahan ng kotse, bentahan ng kotse. Ayan, yung mga yan. Yung mga dealer, yung mga buy and sell, ng mga kotse, at saka yung mga ahente niyan, magkakakilala lahat yan. Ganon din, mga kababayan. Oo, etong pagnanakaw sa gobyerno, iba yung connivance Yung connivance, yun yung grupo. Halimbawa, grupo ni Sara Duterte. O yan, magkaka-connivance yan. Yung grupo naman ng tatay niya, iba rin yun. Wala namang grupo ni Pangulong Bongbong na pinipilit lang nilang ibinibintang . Di ba? O yung grupo ni Saldico. Di ba? Yung mga ganon. Yan yung mga, ewan ko ba? Tama na ba kung saan pa tayo mapunta? Ay, Chang, slap. Bati-bati na ayan mga kababayan, maliwanag yan. Kaya eto, nakakaduda talaga. Etong si Sara Duterte kung paano nagkaroon ng confidential fund na hindi naman dapat dahil wala naman sa kanya, di ba? Our beloved Boss Mike.